anong standard na in-apply nyo yung pag-dismiss doon sa kaso against kay Presidente Marcos, dapat ganun din yung standard na ginamit ninyo kay VP Sara Duterte. Kaya nag-file tayo. Attorney, para sa kaalaman lang ng ating mga kababayan in layman's term, ano po yung idinulog ninyo sa Korte Suprema na may kaugnayan dito po sa impeachment versus VP Sara? Well, sa ating mga kababayan, magandang gabi po sa kanilang lahat. Idinulog po natin yun sa Korte Suprema, 188 pages po yun na petisyon. Kasi nga po sa tingin natin ay may grave abuse of discretion amounting to lack or excess of jurisdiction po ang ginawa yung House of Committee on Justice. Alam niyo po, under the 1987 Constitution, Article 8, Section 1, ang Korte Suprema po ay binigyan ng kapangyarihan ng ating saligang batas ng ating 1987 Constitution to look into the actions of other branches of government, including the House of Representatives and even the Committee on Justice, if they are performing within the allocated powers that they have under the 1987 Constitution. Now, kung sumobra na sila, katulad sa ginawa nito, pwede tayong dumulog. No? Any citizen, maski sino po, ay pwede pong dumulog, any taxpayer or citizen, doon sa Korte Suprema, kaya para questionin ito, para hindi po maging abuso, walang grave abuse of discretion. Ito yung ginawa natin. Bakit natin ginawa ito? Una, dapat nga po, yung threshold level pa lang ng trabaho ng Committee on Justice, at the very least, yung third and fourth impeachment complaint, dapat dinispis na po yun. Ano po yun? Kasi wala pong sufficiency in form and sufficiency in substance. Ipaliwanag ko lang sandali ha. Yung third complaint, dapat dismissible outright yun. Kasi nga po, sa rason lang na yung nag-endorse noon ay si Congresswoman De Lima. Siya din yung nag-endorse doon sa second complaint. Ang sabi pa nga niya, yung third complaint ay improved version daw. Ang mali po nito, ang endorsement kasi isa sa cross-sanct sacred process. Ito po yung constitutional filter po. Ano yung constitutional filter? Dito po sana sinasala ng ating mga congressman kung ang kanilang complaint na pipirmahan ay naaayon ba doon sa mga allegations na mag-equivalent to the crimes of grave violation of Constitution, graft and corruption, bribery, other high crimes, no, na mga constitutional impeachable offenses. So pag-certify nila, pag-endorse nila, it is as if they already filtered it and they believe to their heart and mind, certify that they are actually, the complaint is already fit to be filed, no, in the House of Representatives because it has ultimate facts charging the impeachable crime. Hindi naman po pwede na endorse siya sa second complaint. Oy, at the same time, I am also endorsing the third complaint. Violation po yan. Akin yan to a violation on non-forum shopping. Oo. Hindi po pwede na i-certify mo itong isa and at the same time certify din itong isa. Hindi na constitutional filter yan. Conveyor belt na yan na maski you will use the endorsement process as an avenue, as a chance for you to, politically harass a political opponent, which is actually done here. Yung fourth complaint naman, reiteration lang ng mga complaint doon sa previous na complaint na dismiss na at saka maski sa first, second, and third. Meron lang dinagdag yung affidavit ata ni Madriaga. Pero ang mali kasi doon, sa tingin natin ay ito, no? Yung mga allegations doon ay walang ultimate facts na nagsasaad under Article Rule 3, Section 5 ng rules ng House of Representatives on impeachment na may mga allegations sufficient na mag-charge ng mga impeachable offenses such as grave violation of Constitution, graft and corruption, bribery. Kasi yun ang dapat na batayan. Bakit yun ang dapat na batayan? Doon kasi sa impeachment complaint ni Presidente Marcos, sabi nila, dinismiss nila kasi wala daw ultimate facts, wala daw sapat na ebidensya, wala daw sufficient nexus, wala daw sufficient linkage yung mga krimen na nakasaad doon with respect to Presidente Marcos. Oh, ganun pala eh. Wala palang ultimate facts eh. Eh bakit pag sa kay Marcos,
dinismiss nila kaagad dito kay Vice President Sara Duterte. Hindi nila dinismiss, nag-issue pa sila ng mga sabina para mangalap ng mga ebidensya para palakasin yung complaint. Ginawa ba nila yon kay Marcos? Hindi. Bakit nila gagawin ito ngayon kay Vice President Sara Duterte? Hindi ba violation ito ng Equal Protection Clause of the 1987 Constitution? Yung rules, yung contours, limits ng power ng House of Representatives, mag-apply yun maski sino ang respondent. Hindi po pwede na stricto ka masyado doon kay Marcos at saka ilax mo yung mga requirements mo dito kay Vice President Sara Duterte. Violation yun ng Equal Protection Clause of the 1987 Constitution. Kaya nga, i-file talaga namin. Maski nga hindi kami nagkonsulta doon kay Vice President Sara Duterte, pwede ba namin gawain yun? Pwede nating gawain yun kasi we are citizens of the Republic. Yung nakasaad under Article 11, Section 3 is one of the ways by which a citizen can directly seek the succor of the Supreme Court, the help of the Supreme Court in actually questioning grave abuses of discretion amounting to lack or excess of jurisdiction of the acts of the other branches of the government. At saka, ito po yung pinaka-correct na example. Di kami, minamahal namin masyado si Vice President Sara Duterte. Binoto namin yun. Binoto natin yun. More than 32 million voters ang nagboto sa kanya. Itong mga congressman, ilan lang ang boto. Iba pa dyan, hindi nga binoto ng diretso. Party list pa. Ang bias-bias pa. Sila pa yung complainant. Sila pa yung nag-endorse. Sila pa yung tumatayong ngayong napakaingay pa. Sila pa yung napakaingay. At sila pa yung mag-determine kung sufficient in substance ba, sufficient in form. Hindi man lang another ground nga din yan. Hindi man lang nag-inhibit. Pwede ba yun na sila na ang magiging investigator, sila na ang magngangalap ng ebidensya para palakasin, para ipahiya pa masyado si Vice President Sara Duterte na hindi naman yun sakop ng kanilang mga powers and authorities under the 1987 Constitution. So siyempre, mag-file kami ng kaso. Kaya natin ginawa yun. What is good for the gander should be good for the goose. Meaning, kung anong standard na in-apply nyo yung pag-dismiss doon sa kaso against kay Presidente Marcos, dapat ganun din yung standard na ginamit ninyo kay VP Sara Duterte. Kaya nag-file tayo. Opo, ang lagi pong sinasabi po ng Kamara ay ang sole power sa pag-initiate ng impeachment ay nasa kanila. At lagi nilang inulit-ulit na itong kanilang hakbang ngayon ay in accordance sa kanilang House rules sa pagtalakay dito po sa impeachment and in accordance din sa yung pinakahuling desisyon po ng Korte Suprema na kinatigan din po yung inyo pong petition last time. Totoo yan. The House of Representatives has the sole power to initiate impeachment complaints. However, the initiation process and the file and in the process of filing and perfecting such impeachment complaint, must be constitutional. It must be within the contours provided under the 1987 Constitution. Saan ka makakita na ang House of Representatives ngayon nagpa-issue pa ng mga subpoena over certain corporations na hindi man lang nakasaad doon sa complaint? Saan ka nakakita yung complaint? Hindi naman nakasaad kung anong SALN, anong specific SALN ang nag-exceed o tumaas masyado yung kita ni allegedly ni Vice President Sara Duterte. Wala namang specificity yung complaint. Dito sa overbroad masyado yung mga subpoena na ginawa nila na para na talagang fishing expedition ang ginawa nila. Sobra na yun. Kaya kailangan na dumulog tayo sa Korte Suprema para maklaro at masabihan sila, hindi po pwede yung ginagawa ninyo. Grave abuse of discretion yan. Violation yan sa due process. Kailangan fair. Kung ano yung in-apply doon kay Marcos, dapat yan din ang i-apply ninyo dito kay Vice Presidente Sara Duterte. Opo, yung sinasabi nilang House rules po, attorney, inyo po bang nahimay din yun? At meron ba kayong nasilip doon na hindi pwede sa ilalim ng konstitusyon? At sino ba yung mananaig konstitusyon o yung House rules nila? Well,
Meron sila, alam ko anong sinasabi niya. Una, yung Rule 3 Section 5 na ang gagamitin ko against them. Kasi yung Rule 3 Section 5 kasi in the determination of requirement of substance, it is actually met if there is a recital of facts constituting the offense charged and determinative of the jurisdiction of the committee. Meaning, dapat sa kanila, i-determine nila yung complaint kung ang mga allegations ba doon ay equivalent to grave violation of the Constitution, bribery, graft and corruption. Wala ngang klaro eh. Ang impeachment supposedly is personal. Hindi yan institutional. Ang mga allegations doon, pagka DepEd Secretary pa niya. Oo. Tapos, may mga allegations, nagbibigay ng mga envelope, hindi nga nakasaad kung sinong binigyan. Si Vice President ba mismo ang nambigay, hindi nakasaad doon. Hindi naman po pwede na yung mga kamalian kung meron man doon sa mga sa mga staff, ipahid mo diretso doon sa Vice Presidente at the time when she was still a DepEd Secretary. Okay? Office specific po yung crimes na iyon. Kaya nga, walang ultimate facts. Tapos sasabihin nila, yung nag-issue kami ng sabina, pursuant naman yun sa aming rule-making power. Nasa rules namin yan. Totoo yan. Oh, we concede to that. Pero, yung ginagawa kasi nila, yung clarificatory power nila to conduct clarificatory questionings, pareho yan sa piskalya. You can clarify, you can issue, or you can actually ask clarificatory questions on matters raised in the complaint. Pero kung hindi yun nakasaad sa complaint, hindi ka pwede magsapina maski mga korporasyon na hindi nakasaad doon sa complaint, isali mo na. Pati yung mga SALN na hindi naman nakasaad specifically doon sa complaint, isasali mo na. Masyadong overbread na yung masyadong broad masyado yung ginawa nilang mga sabpina na ginawa, which is already a violation of the rights also of VP Sara Duterte. Iklaro ko lang ha, ito, sa Article 5 ng third complaint ni Savalla, no? Accordingly, Savalla invoked unexplained wealth and SALN non-disclosure. It alleges that respondent's salary could not explain hundreds of millions in her bank accounts and concludes that she failed to disclose assets and true net worth. O, yan lang, ha? Ang sabi niya. O, hindi naman nakasaad doon anong SALN, anong year ng SALN, anong specifics doon sa SALN, yung wala niya na disclose. O, doon din sa paragraphs 285 to 290 sa fourth complaint ni Cabrera, Article 5, nagsabi it refers to preliminary documentary leads, public records, omissions and inconsistencies in SALNs, suspicious cash flows, possible nominee arrangement, and ask for bank records and forensic accounting. That is paragraphs 233 to 243, paragraphs 247 to 248. Okay? Very broad yung allegation, walang specificity. Doon sa tinuturo natin doon sa law school, yung cause of action mo must be specific so that you can establish a clear cause of action. Anong ginawa ng Committee on Justice? Ang Committee on Justice nagpasampina ng SALN covering 2007 to 2013. Oh, ilang taon yan? Ang daming taon yan. 6 years. 2016 to 2022 and 2022 to 2025. Nakahint ba yan sa complaint? Wala. Sila na lang ang nagdiretso na mula 2007 to 2013, 2016 to 2022, 2022 to 2025. Nagpasampina din sila sa BIR, sa ITRs ni VP Sara and Manasseh Carpio. Nagpasampina sa SEC General Information Sheets, audited financial statements and corporate documents of multiple companies na hindi man lang nakasaad doon sa complaint. Anong klase ito? Fishing expedition na ito. Why? This is a fishing expedition kasi napaka-overbroad ng kanilang sabpina na hindi man lang na-hint doon sa complaint. Very unfair. Ginawa ba nila yan kay Marcos? Hindi nila ginawa yan kay Marcos. Kay VP Sara lang. No? The complaints do not even identify the exact SALN year, exact omitted entry, the exact hidden asset. Walang nakasaad doon sa kanilang complaint kung anong SALN year yung may depekto, kung anong omitted entry doon, kung anong hidden asset doon. Wala yan sa complaint. Anong exact account, anong exact amount, exact false declaration with sufficient specificity. Pero yung sabpinang inisyo
ay ang lawak ng periods, no? Lawak ng periods including 2007 onwards and extends to multiple corporations which are not even stated in the complaint. So the file records and objections that there was no nexus in the evidence, no, in the ultimate facts of the impeachment complaint stands, and that the corporations were not mentioned or included in the complaint, no? So this therefore proves our assertion that the committee was not proving a specifically pleaded discrepancy. It was actually broadly searching for one. It was actually conducting a fishing expedition, which is a violation of the rights of VP Sara Duterte. Kaya natin final talaga yon. Nasobrahan masyado. Huwag nila tayong sisihin sa mga kalokohang ginagawa nila. Hindi nila ginawa yun kay Marcos. Bakit nila gagawin ito kay VP Sara Duterte? No? So, what is good for the gander should be good for the goose. So, ang makakorek lamang nito ang Korte Suprema. Opo, attorney, ito bang pagsubpina pwedeng gawin diyan mismo sa Senado? Yung pagpapasubmina ng kasi sinabi nyo nga hindi pwede sa Kamara, pero sa Senado pwede rin po ba? Halimbawa kung umusad po yung impeachment. You know, the Senate is the only body under the 1987 Constitution which can conduct trial. Yan nga din ang isang rason namin. Kung gugustuhin ng mga senador noon, I would submit that it may be able to do that in the Senate, but not here in the House of Representatives. They may be able to clarify certain matters which are stated specifically in the complaint. Hindi yung sila na ang nagbibigay ng grabing kalawak ng mga sabpina na hindi na nakasaad doon sa complaint. In-extend nila masyado na para bang ang aim nito ay ipahiya at i-destroy si VP Sara. Nagkandak-kandak na sila ng kanilang mini trial na wala naman sa kanilang kapangyarihan. Kaya nga bawal yun. Opo. So, sa nakikita nyo po, kung nag-declare na sila na sufficient in form, substance, at grounds, kumbaga wala nang reason para magkaroon pa ng tinatawag nilang mini trial. Decision na hanggang sa plenaryo. Ipasa na sa Mag-render na sila Senado. ng report. Mag-render na sila ng report at ipasa na nila sa what you call this, body, sa plenary. O, yun ang nakasaad sa batas sa ating 1987 Constitution ang ginawa nila, nag-mini trial pa sila. Na alam naman nila na the only body which can conduct such trial is the Senate. Kasalanan nila, ginawa nila ito. Nagkaroon na tuloy ako ng legal ground to file a petition for certiorari. Huwag nila akong sisihin. Sisihin nila sarili nila. Bakit nila ginawa yun? Yung standard na ginamit nila kay Marcos, napaka-stricto, dinismiss nila kaagad. Dito kay VP Sara, may mga sabpina pa sila ng maski ano-ano. Di naman nila ginawa yun kay Marcos. So, dahil sa kanilang ginagawa, nagkaroon ako ng rason ngayon na mag-file sa certiorari at hindi nila ako sisisihin. Sisisihin nila yung kanilang ginawa na nagbibigay ng ebidensya that they really committed grave abuse of discretion amounting to lack or excess of jurisdiction. Opo, and sa pagkakaalam ko, yung unang decision din ng Korte Suprema sa petition ninyo, sa petition ni Vice President Sara, nakasaad din doon na talagang bigyan ng pagkakataon, no, yung due process talaga. And sa tingin nyo, doon sa proseso na ginawa ng Kamara, yung pag-declare nila sufficient form, substance, pati yung paghingi pa ng side ng Vice Presidente, na tumugon naman ang Vice Presidente, though hindi niya sinasabi, kumbaga hindi niya kinikilala yung naging kasi maraming question din. So enough na yun para resolbahin na okay, naganap na namin yung sinasabi na karapatan namin yung sole power na gawin ito, so magbobotohan na kami. So kumbaga na-meet na lahat ng mga kailangang requirements, kumbaga, attorney. Oo, na-meet na. Marami pa nga nag-answer. Yung answer daw ni VP Sara is a non-answer.
Oo, kasi hindi daw minute yung substance ng mga complaint. O gano'n naman pala eh. Di mag-render na kayo ng report. Bakit pa kayo mag-hearing-hearing dyan, mini trial dyan na wala naman yan sa inyong, what you call this, powers and authority. O magpa-issue pa kayo ng overbroad na mga sabpina na wala naman yan nakasaad doon sa complaint mismo. Oo. So, kaya nga, kung non-answer pala yun, edi i-resolve ba ninyo? Mag-render kayo ng report, magbutuhan kayo, edi i-submit niyo yung report niyo doon sa plenary para maano na sa what you call this sa Senate. Ang ginagawa kasi nila mag mini trial sila. Papadala yung mga sabina, para magkaroon na sila ng opportunity to destroy VP Sara Duterte. Pero ang problema kasi niyan, hindi yun sakop ng kanilang powers and authority sa 1987 Constitution. Anong gagawin namin? Questionin namin sa Korte Suprema para mawasto ang mali. Pati rin yung pagpapatawag sa sinasabi nilang witness laban sa pangalawang pangulo, nandoon yan sa sa mismong korte na impeachment court na mismo which is ang Senado po. Opo, doon na yan sa Senado. Ang kanilang trabaho, gawain na lang nila yung trabaho nila. Mag-render sila ng what you call this, ng report, and then pagbutuhan nila, and then ipasa nila doon sa plenary. Para pero ang ginawa nila talaga wala na doon sa within their defined powers under their own rules and even under the 1987 Constitution. So therefore, we have to seek relief to the Supreme Court so that the Supreme Court can allocate properly the constitutional boundaries of the powers of the House of Representatives, specifically the Committee on Justice.